Sa ilalim ng mga sikat na mall, naglalakihang mga building sa Makati at sa mismong kalsada na dinadaanan mo araw-araw, may isang dambuhalang bitak pala sa lupa na tahimik na nag-iipon ng galit. Ito ang West Valley Fault, isang aktibong fault line na may habang 100 kilometro at tumatawid sa gitna mismo ng Metro Manila hanggang sa mga probinsya ng Laguna at Cavite. Ayon sa kasaysayan, ang fault na ito ay gumagalaw tuwing 400 hanggang 600 taon at ang huling malakas na pagyanig nito ay nangyari pa noong taong 1658. Kung bibilangin natin, mahigit 368 taon na ang nakalilipas mula noon. Kaya naman ang mga siyentipiko ay hindi na mapakali dahil sa katotohanang anumang oras ay pwede na itong bumigay. Ngayong taon, nakapagtala ang ating bansa ng hindi normal na dami ng mga lindol na tila ba isang hudyat na malapit na ang katapusan ng paghihintay. Ito na nga ba ang huling babala bago ang kinatatakutan nating Big One? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa loob lamang ng nakaraang 30 araw, nakaranas ang Pilipinas ng mahigit 800 lindol. Kung ikukumpara ito sa dati nating record na 8 hanggang 12 lindol lang kada buwan, makikita natin na 70 beses na mas aktibo ang lupa sa ilalim natin ngayon. Hindi ito basta-basta nagkataon lamang dahil ang bawat pagyanig sa Mindanao at sa Cebu ay nagpapadala ng matinding pressure o bigat sa mga fault lines sa Luzon. Sa madaling salita, ang bawat maliit na lindol sa ibang bahagi ng bansa ay parang dagdag na karga sa isang spring na pilit nating pinipiga. Kapag ang spring na ito ay hindi na nakayanan ng bigat, doon na magaganap ang malakas na pagsabog ng enerhiya na magreresulta sa magnitude 7.2 na lindol. Ang nakakatakot sa sitwasyon natin ay ang bilis ng paggalaw ng enerhiya sa ilalim ng lupa. Ang enerhiyang ito ay naglalakbay ng 8 kilometro bawat segundo, kaya naman bago pa man makapaglabas ng babala ang ating mga ahensya, ay nararamdaman na natin ang pag-uga. Kapag ang West Valley Fault ay tuluyang gumalaw, asahan natin ang 60 hanggang 70 segundo ng marahas na pagyanig na kayang magpabagsak sa higit 170,000 mga gusali at bahay. Ang mga lugar na malapit sa tubig ay posibleng makaranas ng tinatawag na liquefaction, kung saan ang matigas na lupa ay magiging parang putik na lalamon sa mga istruktura. Ayon sa mga pag-aaral, posibleng umabot sa 34,000 tao ang mawala ng buhay sa loob lamang ng isang gabi kung hindi tayo magiging handa. Sa totoo lang, ang ating bansa ay parang isang pressure cooker sa ilalim ng dagat dahil 4 na dambuhalang tectonic plates ang nagbabanggaan sa ilalim natin. Hindi katulad ng ibang bansa na 2 plato lang ang iniintindi, tayo ay naiipit sa gitna ng 4 na malalakas na puwersa ng kalikasan. Ang lahat ng enerhiyang naiipon mula sa mga karatig lugar ay tila nagtitipon-tipon patungo sa Metro Manila. Marami sa atin ang nag-iisip na kapag lumindol sa Mindanao o sa Visayas, ligtas tayo rito sa Luzon dahil malayo naman ang distansya. Pero ayon sa mga bagong pagsusuri ng Pivot Seas, hindi ganito gumagana ang ating mundo. Ang bawat pagyanig na nararanasan natin ay bahagi ng isang mahabang kadena. Kapag gumalaw ang lupa sa isang lugar, hindi lang basta nawawala ang enerhiya nito. Sa halip, ang enerhiyang iyon ay lumilipat at nagtutulak sa mga katabing fault lines para itong mga domino na nakatayo sa isang hilera. Kapag natumba ang isa sa dulo, siguradong madadamay ang mga susunod dito hanggang sa makarating ang puwersa sa pinakahuling domino, ang West Valley Fault na nasa ilalim mismo ng Metro Manila. Ang tawag ng mga siyentipiko sa pangyayaring ito ay stress transfer. Ang enerhiya mula sa ilalim ng lupa ay naglalakbay ng napakabilis na aabot sa 8 kilometro bawat segundo. Kaya naman ang mga lindol na nangyari sa Cebu at Mindanao ay unti-unting nagpapadala ng bigat paakyat sa ating kabisera. Ang masama pa nito, ang nangyayaring sunod-sunod na lindol ngayong 2025 ay kakaiba sa kasaysayan. Kung dati ay inaabot ng ilang linggo o buwan bago lumipat ang pressure sa ibang fault,
Ngayon ay nangyayari na ito sa loob lang ng ilang oras. Ang West Valley Fault ang nagsisilbing tagasalo ng lahat ng bigat na ito at matapos ang mahigit 300 taon na pananahimik, punong-puno na ito ng enerhiya na naghihintay na lang mailabas. Kapag ang bitak sa ilalim ng Manila ay tuluyan ng bumigay, hindi lang simpleng pag-uga ang mararanasan natin. Sa loob ng 60 hanggang 70 segundo, magbabago ang hitsura ng lungsod. Ang mga matatayog na building sa Makati at BGC na hindi sumunod sa tamang disenyo ay posibleng gumuho. Ang mga tulay at mga kalsada na dinadaanan ng MRT at LRT ay maaaring maputol, kaya mawawalan tayo ng paraan para lumikas. Higit sa lahat, ang mga linya ng tubig at kuryente ay siguradong masisira. Isipin nyo na lang, sa loob lang ng maikling oras, mawawalan ng tubig ang milyon-milyong tao habang nilalamon ng dilim ang buong Metro Manila. Walang telepono, walang internet, at walang kuryente. Ang pinakamalaking hamon dito ay ang katotohanang walang teknolohiya sa mundo ang makakapagbigay sa atin ng sapat na babala. Dahil nasa ilalim mismo natin ang fault line, kasabay ng alerto ang mismong pag-uga ng lupa. Wala tayong 10 minuto para lumabas. Sa sandaling maramdaman mo ang unang yanig, iyon na ang hudyat na nagsimula na ang sakuna. Ang mga ospital ay mapupuno, ang mga kalsada ay magkakabuhol-buhol ang traffic, at ang mga supply ng pagkain ay mabilis na mauubos. Hindi lang ito tungkol sa nasirang mga bahay, kundi tungkol ito sa kung paano babangon ang isang bansa kung ang sentro ng gobyerno at negosyo ay biglang nawala. Dahil sa bilis ng takbo ng mga pangyayari ngayon sa ilalim ng lupa, parang mas mabilis pa ang takbo ng oras kaysa sa ating paghahanda. Bukod sa mismong lindol, may isa pang panganib rin na hindi natin pwedeng balewalain. Ang Manila Bay ay pwede ring tamaan ng tsunami kung ang Manila Trench sa dagat ay sumabay sa paggalaw ng mga fault lines. Ang problema, ang mga sistema natin ngayon ay hindi handa sa sabay-sabay na sakuna. Karaniwan, ang mga warning system ay dinisenyo para sa iisang lindol lang. Pero paano kung magkasunod na gumalaw ang iba't ibang bansa sa Pacific Ocean? Mahigit 500 milyong tao sa buong mundo ang nakatira sa mga delikadong lugar na ito, pero hanggang ngayon, ang mga bansa ay kanya-kanya pa rin ng monitor. Sa oras na magkaroon ng malaking tsunami, posibleng huli na ang lahat bago pa man makarating ang babala sa mga komunidad sa baybayin. Kahit ang PVOL CS nagising 24 oras para bantayan ang bawat sentimetro ng West Valley Fault, ay may mga bagay na hindi kayang ayusin ng simpleng monitoring lang. Sa gitna ng Metro Manila, marami pa ring mga gusali ang itinayo bago pa man naging mahigpit ang mga batas sa paggawa ng bahay. Ang mga squatter areas o informal settlements na tinitirhan ng milyon-milyong Pilipino ay walang laban sa malakas na pag-uga dahil gawa lang ang mga ito sa mahihinang materyales. Ang mga daanan naman na dapat ay labasan ng mga tao kapag may emergency ay posibleng mabara ng mga guho. Ito ang masakit na katotohanan. Kulang na kulang ang ating mga nakaimbak na pagkain at gamot para sa 13 milyong tao na nakatira sa kabisera. Sa kabila ng lahat ng babalang ito, may pag-asa pa rin naman kung kikilos tayo ngayon. Nakikita natin ang mga drill sa mga paaralan at barangay kung saan tinuturuan ang mga bata ng duck, cover and hold. Marami na ring mga pamilya ang may sariling go bag na naglalaman ng mga mahahalagang gamit. Pero sapat na nga ba ito? Ang mga eksperto ay nananawagan na dapat nang ayusin ang mga lumang gusali at ilipat ang mga taong nakatira mismo sa ibabaw ng bitak ng lupa. Ang paghahanda ay hindi lang dapat sa papel o sa panonood ng video na gaya nito. Ito ay dapat na maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay dahil ang West Valley Fault ay hindi maghihintay na maging handa tayo. Sa huli, ang siyensya ay malinaw. Ang West Valley Fault ay puputok at gagalaw, hindi dahil gusto nitong manira, kundi dahil kailangan nitong ilabas ang enerhiyang naipon sa loob ng 368 taon. Ang bawat lindol na nararamdaman natin ngayong 2025 ay paalala na ang oras ay paubos na. Hindi natin mapipigilan ang kalikasan, pero pamilya natin ang nakasalalay sa kung ano ang gagawin natin ngayon. Kapag dumating ang 70 segundo ng matinding pag-uga,
Ang tanging maiiwan na lamang sa atin ay ang resulta ng ating paghahanda o ang pagsisisi sa ating kapabayaan. Kayo, sa tingin nyo ba ay sapat na ang mga earthquake drill na ginagawa sa inyong lugar? O nararamdaman nyo rin ba na parang hindi pa tayo totoong handa para sa pagdating ng Big One? Mag-comment kayo sa ibaba dahil ang bawat kwento at opinyon nyo ay mahalaga para sa ating lahat at huwag rin kalimutang mag-like, subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.